mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Walang hanggang Diyos, aming Ama, pinupuri ka po namin at itinataas. Sa mga sandaling ito po ay puno ng kagalakan ng aming mga puso. Sa kaalaman na munti naming pagtitipong ito at kayo'y nasa kalagitnaan. Hinihiling po namin ang kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Alam po namin na sa aming kahinaan ay kayo po ang aming maasahan at lakas at matnubay. Nawa po ay gabayan ninyo kami sa umagang ito upang kami ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Lahat pong ito ang aming dinadalangin sa pangalan ng inyong anak at dakilang manunubos na si Jesus. Amen. Pagbabalita. Ang August po ay Mission Month. Sa 7 to 12, Sunday after Pentecost, ako po yung liturgist at sa hapon po ay si Leia Arroyo. May regular council meeting after the morning divine worship service po. Sa 19 po, flower offering provincial capital 7 a.m. Sa 20 po, may prayer meeting po alas 5:15 ng hapon. Sa 22 po, prison ministry dito sa Lucena Jail 1:30 p.m. Sa 24 to 13, Sunday after Pentecost, ang liturgist po ay si Rhea Daniel Madrideo sa morning at si Ami Barameda po naman sa PM. Sila po yung CYFers at DSWD Lucena. Ito po ang mga August celebrants. Pakitayo po sa unahan ang mga celebrants po natin. August 17, Elizabeth Plancia, Hector Gonzalez, Jason Liberan at Esther Capistrano. Sa 18 po ay si Dennis Abastillas. Sa 19 po naman ay si Imelda de la Cruz, Jeffrey Halbuena, Miguel Ferdinand Herrera at Rodel Nicodemos. Sa 20 po ay si Albert Auriada, Ana Maria Vergara, Maru Lumbre at si Gililian Abrigo.
Sa 21 po ay si Nerissa Leron at Yolanda Manga. Si Yolanda Manga daw po. Sa 20 po, ang birthday celebrant natin ay si Joel De Vera at si Tita Gloria Quinto. Sa 23 po ay si Myla Sanahon at si Mara Georgia De Vera. Sa 24 naman po ay si Maria Fe Abadilla at si I. Royce Aldovino. Ang mga celebrants po ay inaanyayahan pong magkaloob ng bulaklak parang bilang alay. Ito po ay CYF Corner. Ang objectives po nila, ito po ay sa August 24, 2014. Dito po sa DSWD Lucena. Ang activity po nila entitled Walking with Jesus. Ang objectives po nila, to bring happiness to the children of DSWD Lucena by having fellowship with them and giving sleepers as a sign of God's love and care for them. Bukas po ang mga kabataan para sa financial na suporta at iba pa, mangyari pong makipag-ugnayan sa tanggapan. Ang prayer po ay sa every Wednesday, 5:15 p.m., August 20, 2014. Ang speaker po ay si labor worker Lorma Labaro. Lay worker labor pala, hindi pala nga lay worker Lorma Labaro. Siya po yung speaker at si kapatid Isabelita Adormeo naman po ang liturgist. Good morning. Patuloy po nating wine-welcome ang bawat isa sa atin sa isang makahulugan at makabuluhang pagsamba sa araw na ito. Ating pong wine-welcome at patuloy na wine-welcome ang bawat isa na ngayon ay kasama natin sa ating pananambahan. Wine-welcome din po natin yung patuloy na nanunood at nakikinig sa pamamagitan ng ating Ustream Live. Mayroon po ba tayong bisita? Bagong mukha? Bagong dating? Wala po? Kung wala po, patuloy po naming wine-welcome ang bawat isa sa atin. Sa atin pong pagpapatuloy ng mga balita, ito pong nakalagay sa ating sa likuran, yung pakikiramay, sapagkat noon pong nakaraang araw ay tayo po ay sama-samang nakipaglibing para po sa labi ng ating Reverend Domingo Palermo. So ang buong kapatiran ng UCCP Magil Memorial Church ay nakikiisa sa kalungkutan ng sambahayan ni Reverend Domingo R. Palermo sa kanyang pagpanaw. Inihatid na po siya sa kanyang huling hatungan noong Agosto 14, 2014. Patuloy din po nating pinananawagan yung ating pong disaster offering ng ating minamahal na konferensya.
isa pong magandang balita na si Dr. Hilario Salvania ay isa pong awardee ng medalya ng karangalan sa Quezon Day. Ano po? Celebration natin o anniversary. At siya po ay asawa ni Doktora Esther Tolentino. Ano po? So, atin pong palakpakan. Sa ganito pong kaparaanan ay dahil taga-atin, tayo po ay nagpapasalamat sa pagbibigay ng karangalan. Sama po natin sa ating mga panalangin, yung pong ating mga kukuha ng exam, yung pong magiging mga bagong guro na kumukuha po ngayon ng LET. Tama po ba ako? Opo, Licensure Examination for Teachers. So, meron po tayong siyam na bisita na nakasama ng inyong lingkod sa Pastoral House at ito naman po ay pinayagan ng ating konsilyo at dalawa pong taga San Pablo, dalawang taga FEC o First Evangelical Church San Pablo sa Peñalosa, 4 na taga Church Among the Palms na sa Los Baños, Laguna, at 3 taga Bundok Peninsula. Ano po, ang isa po doon ay anak ng ating DM Pebi Doliente. Ano po, kung inyo pong natatandaan si Ate Pebi. Sila po ay taos sa pusong nagpapasalamat, pero mamaya pong gabi ay dyan pa rin po sila matutulog dahil aabutin yata ng gabi yung kanilang eksaminasyon. So maraming pong salamat. Yun po ang kanilang ipinapaabot sa kapatiran ng ating simbahan. Ganon din po, malungkot man, ay nais po nating ipabatid. Ito po ay galing kay Reverend Primitivo Arce, dati nating conference minister ng NESCON at dati nating pastor. At galing po rito kay Ma'am Baby na si DM Noemi Lorico po ay pumanaw na. Opo, mag-i-schedule po sana kaming pumunta doon. Kabubulong lang sa akin po ni Ma'am Baby kagabi, pupunta sana kami ng Martes. Ano po, kaya lamang po ay syempre pa, ano ba sa Tagalog yon? Kinaon na ng Panginoon. Ang alam ko po ay gusto niyang abutin yung 100 years old, pero hindi niyo po na abot yon. Ang ilan pong informasyon ay alamin pa ng inyong lingkod, pero kung gusto nyo pong sumama, naglagay po ako ng date, August 20. Wala pa lamang pong oras. Ano po? Titingnan po natin ang schedule natin para po doon pumunta sa kanyang kinaroroonan sa Louisiana. Tama po ba? Baka po nasa Louisiana, doon po sa kanyang tahanan, ay ating po siyang pupuntahan. Ang sabi po ng ating ni Ma'am Baby, ito po ay naging pangulo ng Diaconia nung panahon na kung saan ay buo pa yung Southern Tagalog Conference nung hindi pa po na nili-clustered. Ano po? Yung isa na pinagtatlo ay ngayon ay mapapahiwalay na uli yung isa dahil magiging Batangas Conference na yung isa. Ano po? So, sama po natin sa ating panalangin ang ating pong DM o mas kilala sa tawag na Diaconessa Noemi Lorico. Mayroon pa po bang balita? Kung wala na pong balita, tunay na ang ating Panginoon Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy po tayong matuwa at magalak sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan. Sa pamamagitan niyan mga magulang at mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda.
ating pong patuloy na pagbabalita, ating pong welcome ang Salamat Family. Salamat po at kay aming nakasama. Welcome po. Pagnilayan po natin, anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Mga kapatid, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh. Napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiirali niya sa buong lupain ng batas at katarungan. Sinasabi ni Yahweh, darating ang mga panahon na ang mga tao ay di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay si Yahweh na nagpapalaya sa Israel mula sa Ehipto.
tayo makipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin pastoral, panalangin pangkalahatan. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataong ito, inyo pong napapagmasdan ng iyong mga anak. Nakapikit ang mga mata, nakamulat ang mga mata. Ang konsentrasyon ay nasa sa iyo, pagkat ito ang nararapat. Na kami na iyong mga anak ay patuloy na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Muli po, naririto po ang aming mga sarili. Amin pong inilalapit sa iyong harapan. Kami po ay paulit-ulit na nagkakasala sa aming kapwa at sa iyo, o aming Panginoon. Sa aming pagsasalita, sa aming pagkilos, maging sa aming paglilingkod. Kaya naman, o aming Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran para rito. Sana po maging karapat-dapat kami na maging iyong mga anak na hindi lamang nakikinig, kung hindi isasabuhay ang aming mga narinig. Salamat, o aming Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng pagpapatawad. Dahil ikaw ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na mapagpatawad. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw nga po ang aming Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Sa loob ng sanlinggong nagdaan, o aming Panginoon, daman-dama namin ang iyong banal na presensya. Lalo tigit sa aming paggawa o pagkilos, o aming Panginoon. Kaya naman, ang araw na ito na ibinigay mo sa amin para makipag-usap, makipagkita sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal sa loob ng iyong bahay dalanginan. Kaya't kaming lahat, o aming Panginoon, matapos mo kaming patnubayan sa gabing nagdaan, ngayong umaga, sama-sama kami, o aming Panginoon, na magpupuri, magpupugay sa kadakilaan ng iyong pangalan. Salamat, o aming Panginoon, sapagkat minsan pa, katabi namin ngayon ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kasama sa simbahan, ang mga nananalig sa iyo, ang mga magtuturo sa amin ng katotohanan at bawang katotohanan lamang, o aming Panginoon. Walang iba kundi ang aming kapwa. Sama-sama kaming aawit, magninilay, mananalangin, dahil ito ang nararapat sa mga anak ng Diyos na sa loob ng isang linggo na pagpapagal. Panahon naman para ikaw ay papurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Patuloy po namin ipinagpapasalamat at idinadalangin ang aming pong konsilyo, ang kaaniban, o aming Panginoon. Patuloy kaming mabigkis ng pag-iibigan sa isa't isa, at ikaw ang siyang patuloy na kinanling bilang aming Panginoon, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat mayroon kami mga gawain na kung saan ay amin din namang dinadaluhan dahil ito'y aming pinagtibay at aming pinagpasyahan.
Kaya naman, dakilang Diyos, patuloy mo kaming alalayan at samahan para patuloy na makatugon sa hamon ng paglilingkod. Salamat din, O aming Panginoon, sapagkat ang iglesia sa lugar na ito ay mayroon ding paaralan na kung saan ay patuloy na humahakbang para sa mga maliliit na mga bata at kabataan at makita ang kanilang kinabukasan, O aming Panginoon. Samahan niyo po ang aming paaralan, 10, ang aming mga kawani, ang aming mga guro, ng aming school board. Lahat kami, O aming Panginoon, dahil ito ang nararapat para sa mga lingkod ng Diyos. Pinagpe-pray namin, dakilang Diyos, yung aming mga kapatid na hindi namin nakasama at nakapiling sa aming pananambahan. Ang iba sa aming mga kabataan, O aming Panginoon, ngayon ay kumukuha ng licensure for teacher, O aming Panginoon. Alam namin, dakilang Diyos, na lahat ng kanilang natutunan, 10 ng kanilang mga pananampalataya at pananalig sa iyo, sila po ay makakasagot. At alam po namin, kagaya ng aming panalangin kanina, O aming Panginoon, Ikaw ang siyang maghari. Ang kalooban mo ang siyang maghari, O aming Panginoon. Samahan niyo po sila, bigyan ng karunungan, at ihanda sa isang bagong yugto ng kanilang buhay, lalo tigit sa pagtuturo sa mga bata o sa mga kabataan, O aming Panginoon. Patuloy din po kaming nananalangin, O aming Panginoon. Amin pong pinagpe-pray si Ma'am Trinidad doon sa Manila, na kung saan bukas, O aming Panginoon, ay magkakaroon ng isang surgeon sa kanyang mga binti. Ikaw, dakilang Diyos, ang aming Panginoon, na kung saan ay hahawak sa kanya, lalo tigit sa mga doktor at nurses na tumitingin sa kanya. Ang mga gamot at instrumento na gagamitin sa kanya, O aming Panginoon, ay inyong ibe-bless. At alam namin, dakilang Diyos, dahil ang pananampalataya ng pamilya ay hindi kayang sukatin, maging yung pananampalataya ng bawat isa sa amin, na Ikaw ang magpapagaling, O aming Panginoon. Maraming salamat, O aming Panginoon, dahil alam ko pong andyan ka para sa Kanya. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin din pong idinadalangin ang kabuuan ng aming simbahan sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, sa buong mundo, para po mag-ani ng mga mananampalatayang patuloy na sumusunod at susunod sa iyo, O aming Panginoon. Pinagpe-pray po namin, dakilang Diyos, ang isa sa aming magulang ng pananampalataya, ang aming kamanggagawa, si DM Noemi Norico, O aming Panginoon. Alam po namin, dakilang Diyos, na Ikaw ang patuloy na hawak sa Kanya, kung paano mo siya hinawakan dito sa ibabaw ng lupa. Alam ko pong hahawakan mo rin siya, lalo tigit patungo siya sa iyong kinalalagyan. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po, aming Panginoon, dahilan sa mga inspirasyon na nakita ng mga nakababatang mga manggagawa, na kung saan hanggang sandali ng aming mga hininga ay patuloy kaming maglilingkod. Kayo po umawak sa pamilya, sa mga naiwan, O aming Panginoon, ng aming kamanggagawa ito. Patuloy din po kaming nananalangin, O aming Panginoon, para po sa aming lugar, sa aming bayan, sa aming bansa, maging sa buong mundo, upang ang katahimikan, kapayapaan ang siyang umiral, O aming Panginoon.
Patuloy niyo pong pagmasdan ang iyong mga anak, o aming Panginoon, at alam ko po, sila'y iyong pinakikinggan. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayon po sa Hebreo 12:11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. naming minamahal, narito po ang aming tapat na handog, simbolo ng aming pasasalamat sa walang malim ninyong paggabay at pagpatnubay sa amin. Mahangahandog na bunga ng aming pagpapagal at sakripisyo, bangamat hindi po sapat upang tapatan ang aming nararamdamang kaligayahan sa pagiging tapat ng lingkod mo. Ay nawa po ay kalugdan ninyo at basbasan ng aming mga handog. Batid po namin na magagamit po ito sa pagpapalago ng inyong banal na ministeryo. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ano nga? 5 to ano nga yun? 5 to... Ang pagbasang tugunan po ay matatagpon sa Isaiah 5:1 to 7. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok, lupay mataba. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Juda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang mga bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga maiilap na hayop. Ang ubasang ito ang bayang Israel at si Yahweh naman ang siyang nagtanim. At ang Hudiyong kanyang inaruga at ang mga puno ng ubas at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangapi ang ginawa. Mabuting balita ayon sa mga gawa ng mga apostol. Chapter 16, verses 30 to 31. Gawa, chapter 16, verse 30 to 31. Na ganito po ang inyong mababasa at inyong masusundan sa dala ninyong banal na kasulatan. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ba ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkaring ng bahaging ito ng banal na kasulatan.
Tayo po'y manalangin. Diyos ng pag-ibig at katwiran, muli mo kaming tinawag at pinagsama-sama sa dakong ito mula sa iba't ibang kabalahan, maging lugar na pinanggalingan. Kami po'y naririto upang minsan pa ay ipahayag sa iyo ang aming matapat na layuning makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Patuloy po ninyong palalimin ang diwa ng misyon na hangad ninyong aming ipagpatuloy. Bigyan po ninyo kami ng kalakasan, katalinuhan at determinasyon na isulong ang misyong inyong pinasimulan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulang at mga kapatid, ang ating pong choir, UCCP Magil Memorial Choir. Welcome back, Sir Carlo. God and God alone. Napakagandang awitin. Pwede naman hindi ako mag-sermon eh. That's the message sa bawat isa sa atin. Pagka ganyan ng ganyan, at narinig ko inyong mga palakpak, galing yan sa puso. Tama po ba? Yan. Kaya't salamat po dahil nung linggo ay hindi na kayo pumalakpak pagkatapos ng sermon ko. Kaya nga tayo ay divine service. Hindi naman tayo Pentecostal. Hindi po ba? Bagamat nilerespeto natin sila. Ano po? Divine eh. Katahimikan. Pero pagka ganyan ang mga awit, mga awiting ating narinig, pwede tayong pumalakpak. Ano po? Dalawa lang yan eh. Sabi ng mga kumakamay sa akin, ano pastor, tumupad kami ha. Hindi na kami napalakpak kahit gusto namin pumalakpak. Maganda ang sermon o hindi maganda ang sermon. Dahilan sa ang dapat nating pinapalakpakan yung pinagmulan ng salita. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Sorry po sa gagamitin ko ha. Amen po ba? Kasasabi lamang na hindi Pentecostal, tapos mamaya mag-amen. Kaya nga po ako nagpapaalam. Mga magulang ko't mga kapatid, dito pa rin po tayo sa Pentecostes, na kung saan ay ating patuloy na pinalalalim ang kahalagahan ng pagbaba ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin para sa patuloy nating paglilingkod. Hindi po ba? Sa loob at labas ng ating simbahan. Hindi lamang po tayo ay nakaawit sa himnaryo o nakinig ng awit ng choir o nakinig ng mensahe kung sino man ang magsasalita. Kung hindi tayo mismo ay larawan ng misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Sayang naman yung ating pagsimba. Sayang naman ang ating ginagawang pananambahan kung hindi natin ito isasabuhay. Ano po? Dahil tayo pamanding, paglabas natin ng simbahan na ito, nagsisimula na ang pagmimisyon. Ano po? At lagi ko yung inuulit, magsasalita pa lang tayo. Taga-Magil siguro yan. Dahil magaling manalita. At isinasabuhay ang kanyang sinasabi. Hindi po ba? Dahil ito yung ating misyon. Ito yung ating dapat gampanan. At ito ang gusto nating mangyari. Ano po? Hindi yung pag humarap tayo ng sa salamin,
bukod sa tayo ay magaganda at cute, ay kita na natin kung paano tayo magmi-misyon. Hindi po ba? Ako po ay masyadong particular dun sa gadabuan, kung inyo napapansin. May isang kabataan dito nagsabi na, hindi ko alam kung nandito siya, Pastor, bakit ang iyong panalangin pamula nung first Sunday hanggang last Sunday ay isa? Bakit yung iyong introduction mula nung first Sunday hanggang lalo tigit ng July ay iisa? Anong inyong nakita? Aba, di ikaw ay nakikinig at ikaw ay may natutunan. Sinasabuhay mo ba? Pinapakita mo ba? Upo! Upo! Kung narito po siya, kaya ko siyang patindigin sa harapan. Wala po siya eh. Baka nasa baba. Kung narinig mo ako, pwede kang bumaba. Bumaba. Tumaas. Hindi po ba? Nung isang araw, bata, estudyante natin. Ngayon, kabataan. Baka mamaya, isa ng kalalakihan, isa ng kababaihan, isa ng member ng choir ang magsasabi, ano po? Bakit? Dahil nakikinig. At pilit, gagamitin ko po yung word, pilit na isinasabuhay ang kanyang naririnig. Ano po ang mabuting balita? The good news ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid. Ngayon pa rin buwan ng Agosto, Mission and Evangelism Month, ay pinamagatan natin ang misyon ay kaligtasan. Kakatuwa po, ako nagbabasa ng teksto meron dining sa ulo yung verse. Ano po? Kakatuwa po. Hindi lamang sa purok nangyayari na bago magsimula sasite ng memory verse. Lagi nang pag nagsasabi ang inyong lingkod, ito yung aking refleksyon. Pero hindi ko po sa ulo yung verse. Pero sila, sa ulo nila yung kanilang mga bersikulong pinapahayag. Ano po ba ang dapat nating gawin upang tayo'y maligtas? Ba? Si Pastor Ino yata ay born again na. Bakit pinag-uusapan ang pagliligtas? Pauna kaya tayo sa mga yan? Kahit pabalikin natin, sinong gusto niyong pabalikin? Si Pastor Domeng? Titingnan natin kung siya'y naligtas o hindi. Ano po? Binibiro ko si teacher, si DM Marie. Di ka nagpunta sa libing, pupuntahan ka ni Pastor. Huwag naman. Ito ang pinakamahalagang tanong. Lagi nang sasabihin, ligtas ka. Di ba? Lahat tayo nakaka-encounter niyan. Ligtas ka ba? Diba? Na maaaring itanong kanino man o nino man, ang tugon ng mga apostol ay ganito. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Ikaw at ako ay maliligtas. Una, ang pagsampalataya sa Panginoong Jesus ay pagtuon ng ating pananampalataya at pagtatalaga kay Kristo. Pagtatalaga kay Kristo. Ito'y nangangahulugan ng pagbaling sa Kanya bilang isang buhay na manunubos mula sa kasalanan, ating tagapagligtas mula sa kapahamakan at Panginoon ng ating buhay. Mahirap po yung lingon lang. Kinakailangan ay tingnan mo talaga. Ano po? Tingnan mo talaga siya. Pagtuon ng pansin. Ito ay nangangahulugan ng pananalig na siya ang anak ng Diyos, na sinugo ng Ama, at ang lahat ng kanyang sinasabi ay totoo. Totoo.
at makapangyarihan para sa ating mga buhay. Nangangahulugang ito ng pananalig na pinatitiwalaan o pinatatawad niya ang ating mga kasalanan. Ginagawa tayo na kanyang mga anak, ibinibigay sa atin ang banal na Espiritu at lagi nating kasama upang tumulong, gumabay, umaliw, at dalhin tayo sa langit na kanyang ginawa para sa lahat. Pangalawa, ang nagliligtas na pananampalataya ay mas higit pa sa paniniwala sa mga katotohanan tungkol kay Kristo. Ito'y nagiging sanhi na magiging malapit tayo sa Kanya. Sobra pa sa dikit, kundi malapit na malapit. Ipinagkakatiwala ang ating magulong buhay sa Kanya, na may katiyakan na Siya ang Kanyang salita at ang Espiritu ay gagabayan tayo sa buong buhay na ito, sa walang hanggang presensya ng banal na Espiritu. Sabi nga, ipinapahayag sa doctrinal na kapahayagan, faith as commitment, trust and obedience equals the salvation as fellowship with Christ in His body. Pananampalatayang may kalakip na pangako. Promise. Promise. Mahilig tayong magbitiw niyan. Promise. Bibigyan kita ng gift. Promise. Papasalubungan kita ng joke only. Sabi sa mga anak na bata. Promise. Pagtitiwala at pagsunod ng ating makakamtan. Ang kaligtasan, sinong kasama? Si Kristo sa Kanyang katawan sa pamamagitan ng ating patuloy na pakikibahagi. Pakikibahagi. Christian salvation is by grace through faith. But faith is not just believing something. It is primarily love, commitment, trust, and obedience. Ang pananampalataya kay Hesukristo, ang tanging saligan na hinihingi ng Diyos para sa kaligtasan. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagpapahayag tungkol sa misyon kay Kristo, kundi isa ring pagkilos na nagmumula sa puso ng pananampalataya nagnanais na sumunod kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Napakainam na pagmasdan ang isang kongregasyon na tulad natin na masigla sa pananambahan, subalit higit nakatanggap-tanggap sa Diyos kung ang kasiglahan ng bawat kaanib ay nagsisimula sa pagtupad ng tungkuling pagkatapos ng pagsamba. Sa amin pong pag-aaral ay may nakalagay na ganito sa Purok Bible Study. Sa isang bahay-sambahan ay may ganitong nakasulat. Pagpasok ay welcome. Welcome. At sa paglabas ng pintuan ay ganito naman na nakasulat. Humayo kayo at maglingkod. Welcome. Pagkatapos, humayo kayo at maglingkod. Sapagkat nakamtan ng bawat isa ang kaligtasang inihatid ng misyon. Sa katapusan, mga magulang ko at mga kapatid, ang pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay kapwa gawin.
o gawain. Ang minsanang pagtugon at ng palagiang saloobin na dapat mapalago at mapalakas. Dahil may pananampalataya tayo sa isang tiyak na persona na namatay para sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. Kinakailangan maging lalo dakila ang ating pananampalataya. Ang pagtitiwala at pagsunod ay sumusulong sa katapatan at pagpapakasakit. Ang katapatan at pagpapakasakit, mga magulang ko at mga kapatid, ay sumusulong sa matinding damdamin ng personal na pagkagiliw at pagmamahal sa Panginoong Hesukristo. Ito ang kapahayagan ng pagtugon sa misyon at makakamtan ang kaligtasang ninanais ng lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating kapahayagan ng pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang isang nilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaisan, at sa Kanya nakapangyarihan, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya, upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos, upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan, sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Dadako po tayo sa ikalawang paghahandog.
Maraming salamat, O aming Panginoon, sapagkat tunay na ang bawat isa sa amin ay nakakamtan ang kaligtasan na ninanais mong ibigay sa bawat isa sa amin. Basta't ang mahalaga, tapat sa iyo, O aming Panginoon. Sa amin pong kalagitnaan, O aming Panginoon, daman-daman namin ang iyong banal na presensya, na kung saan habang kami umaawit ka rin. Habang kami ay nakikinig sa pagninilay, nakikinig ka rin. Habang kami nananalangin, pinakikinggan mo kami. Kaya naman, O aming Panginoon, andito ang bawat isa sa amin, patuloy na nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo lamang. Ang ilan nga po sa iyong mga anak, O aming Panginoon, ay lumapit sa inyong dambana. Tiklop tuhod, nakatayong nananalangin, O aming Panginoon. Sila po ay may mga personal na panalangin para sa iyo. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, kaarawan, anibersaryo ng kasal. Salamat, Panginoon, dahil patuloy silang nagpapasalamat sa iyo sa walang humpay mong pagsama at pag-akap sa kanila. Sila'y lumapit, O aming Panginoon, dahil sila'y may nais sabihin sa iyo. Sila po, dakilang Diyos, nasa panahon ng mga pagsubok sa buhay. Andyan ka para po sila'y samahan at alalayan. Ingatan niyo po rin sila, O aming Panginoon, at patuloy na ikaw ay kinanling bilang kanilang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sila'y lumapit, O aming Panginoon, sapagkat sila'y may karamdaman. O ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Mula pa rin po sa payak na ritual na amin pong ginagawa sa tuwing kami nagtatalaga ng aming mga sarili, O aming Panginoon. Andito po ang aming mga kanang kamay. Patuloy po naming idinadampi sa aming mga katawang lupa na mayroong karamdaman, kasama ng aming pananalig at pananampalataya at pagsambit ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong paggagalingin. Dahil patuloy niyo pong binebless ang mga doktor na tumitingin sa kanila. Ang mga gamot na ipinapasok sa kanilang lupang katawan ay patuloy mong pinagpapala. Maraming salamat, O aming Panginoon, sa kagalingan ng lupang katawan, maging sa kagalingan ng aming espiritual na pamumuhay, O aming Panginoon. Gayon din, O aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, ang iba'y nanonood at nakikinig sa amin, O aming Panginoon, saan man sila naroon. Patuloy niyo po silang akapin at kilalin ka bilang aming Panginoon ng buhay at kasaysayan. Kami po ay lalabas sa iyong bahay dalanginan sa lugar na ito. Sabi mo nga po kanina, O aming Panginoon, babaunin namin yung lahat ng aming narinig at nakita at amin itong bubuksan kapag kami sinusubok ang aming pananampalataya, O aming Panginoon, para kami maging matibay at maging dalisay sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, O aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makbuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, na sasambitin ng inyong abang lingkod. Unang-una na sa inyong mga anak na tiklop tuhod, nakatayong nananalangin sa inyong dambana. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin
lahat-lahat na yung nilapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.